Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion itong post ng ABS-CBN tungkol sa pahayag ni General Nicolas Torre. Yung request nila sa Interpol para huliin si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands ngayon. Pakinggan natin. Masyado dyan, hinahanap na rin natin. And we are also notifying the Interpol. We are requesting for the assistance of the Interpol for the arrest of Mr. Roque, who is currently abroad. Okay, sir, kamusta ang coordination natin with Interpol? Okay naman. We are a member country. We are a very active member country of the Interpol. And we are rendering them cooperation. So we do believe na ganoon din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangailangan. Anong commitment nila, sir? Anong sabi? Wala pa naman silang commitment na ibibigay. Okay, so ano pa lang tayo sa pagdodocument ng lahat ng ito at nag-request pa lang tayo ng assistance for a red notice to be issued against Mr. Roque. Sa iba pang Ulitin lang natin. Hinahanap na rin natin. And we are also notifying the Interpol. We are requesting for the assistance of the Interpol for the arrest of Mr. Roque, who is currently abroad. Okay, sir, kamusta ang coordination natin with Interpol? Okay naman. We are a member country. We are a very active member country of the Interpol. And we are rendering them cooperation. So we do believe na ganoon din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangailangan. Anong commitment nila, sir? Anong sabi? Wala pa naman silang commitment na ibibigay. Okay, so ano pa lang tayo sa pagdodocument ng lahat ng ito at nag-request pa lang tayo ng assistance for a red notice to be issued against Mr. Roque. Okay, so ayan na. Si Attorney Roque, meron siyang warrant of arrest na inisyo na isang korte sa Pilipinas, I think, sa Angeles, Pampanga. Kaso yung human trafficking ba yun? Yung related sa Pogo. Delikado ito, non-bailable. So dahil nasa Netherlands siya, kaya ito, gumagawa ng coordination ang Philippine government na ang Interpol mag-issue ng red notice. Magpapatulong sila sa Interpol para mahuli si Attorney Roque na nasa Netherlands. So ang tanong, basta-basta na lang ba ang Interpol huhulihin nila si Attorney Roque sa Netherlands? Ito, sa napag-alaman ko lang may post si Attorney Trixie Angeles tungkol dyan. May doktrina, sinasabi ni Attorney Angeles, na once na isang tao nag-apply na ng asylum, hindi na siya pwedeng galawin. Habang dinidinig, habang wala pang desisyon, yung kanyang application for asylum. Yon ang pagkakaalam ko sa pagpapaliwanag ni Attorney Trixie Angeles. Kaya tingnan nyo, si Attorney Roque, matapang siya. Parang hindi siya nababahala. Kasi nga, hintayin, example, kung may decision na ang Netherlands government, the Dutch government, na disapprove yung kanyang application, yan siguro, baka pwede siyang padakip doon. Kasi ang Interpol, magre-request din siya ng assistance sa Dutch government. So ang Dutch government, dahil nandun na yung application ng asylum, palagay ko, opinion ko lang ito, hindi nila pabayagan na may gagalaw kay Attorney Roque doon. Tignan nyo na lang si late Joma Sison. Ang Philippine government, gumawa rin niyang ganyang hakbang para mahuli siya, pabalikin siya. Kailang very clear ang stand ng Netherlands na wag galawin. Kasi nga, asylum seeker o na-approve yung asylum ni ano. Kaya hanggang doon na lang siya binawian ng buhay. Okay? So, good luck kay Attorney Roque. Meron akong nabasang post article niya kapon, although hindi ko lang nabasa. Title lang ang aking nabasa na ang pambansang sinungaling o national liar walang iba kundi si PBBM.
Yun lang. Title lang ang na hindi ko nabasa yung article. Ano pa? Okay, speaking of General Torre, may nabasa rin akong post sa pahayag ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG na mayroon ng napupusuan ni PBBM maging susunod na PNP chief. So, 4 ang lumalabas na pinagpipilian. General Nartates, Lieutenant General Nartates. Mayroon pang isang kalimutan ko yung isang Lieutenant General Okubo, Major General Torre at Brigadier General Bersin. I'm not sure kung tama ba yun. Basta yung NCRPO chief. So, 4 ang pinagpipilian. Ang pinakamatunog si General Torre ang pinaka most likely na mag PNP chief dahil nga sa kanyang accomplishments sa mata ng administrasyong Marcos Jr. Marami kapuri-puri ang accomplishment ni General Torre, yung yung nangyari kay Pastor Kibuloy nang dahil sa kanya kaya napilitang mag-surrender. Tapos dito na naman kay PRRD nang siya talagang man on the ground. Kaya kung ako yung tatanungin, most likely si General Torre ang susunod na PNP chief. Kaya ganyan talaga ang buhay. Kaya lang, ready sila pag 2028 bumaliktad ang ihip ng hangin. I don't know anong mangyari pag si VP Sara ng umupong presidente. Ano kayang mangyayari? Anong kinabukasan ni General Torre? Okay? So, good luck kay Attorney Harry Roque. Sabi nga ni Attorney Panielo okay rin kung minsan itong si Attorney Panielo. Dapat bumalik ka dito. Sabi niya kay Attorney Roque, kung wala kang kasalanan, bumalik ka dito. Yung pagtatago mo dyan sa Netherlands, parang ibig sabihin na may kasalanan ka, sabi niya. So, anyway, decision yan ni Attorney Roque. Tingin niya, hindi siya makakakuha ng hustisya dito. Hindi. Kaya nagpunta siya doon. Okay. Naniniwala ba kayo na nagkakaisang sambayan ng Pilipino? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sino po magbo-volunteer? Okay, mga kaibigan, ibigay po natin mula sa ating kapatid na Muslim ang taimtim na panalangin. Ayan, sabi ibang angulo naman tayo. Pagkita po natin, ang dami, no? Ang daming tao na talaga. Kasi sa taas din na, medyo taas, medyo natin gano'ng kita yung pinaka-party na to. Pero ngayon, kitang-kita natin, no? Yan, ang dami na hanggang sa mababa. Hanggang sa likod, no? Natin, ang dami na talagang tao.